Of course, we have Attorney Harry Roque, ang ating former presidential spokesperson to President Duterte. And of course, we have with us here Dr. Lorraine Badoy. She is our advocate for NTFL CAP, and of course, our previous, sandali lang po, para hindi po ako magkamali. Of course, she is also our former PCO, Presidential Communication Officer. Welcome po dito sa Japan at sa ating press conference. So, inaantay din po natin si Attorney Vic na on his way na po. So we can start. Asa na po si... Sandali lang po. So magsimula na po tayo ng questions. Saan po gagaling ang questions natin? Pwede naman dito sa Okay. So para po sa ating questions... Okay po. So, we will start with the statements from Attorney Harry Roque and Dr. Lorraine Badoy. Ladies first. So, good evening. Hello? Okay, so good evening. Thank you so much sa ating mga kababayan who have traveled far and wide all over Japan to be with us, and also our Japanese friends of the press. Yeah, so okay, so continue. So we have with us tonight din po Attorney Vic Rodriguez, former spokesperson of Executive Secretary. Pasensya na po, mali po ang aking information. Welcome po, and maraming salamat po sa oras po natin ngayong gabi. Good evening po. If we may continue with our introduction. The reason that we have come here is to be one with our mga kababayan natin sa Japan, kasi ang ating bansa ngayon ay nababalot sa kadiliman na kung saan ang Marcos administration ay grabe na yung pagsupil ng Bill of Rights sa mga karapatan natin na matagal na natin hindi ito naranasan, at ang naranasan lang natin ito nung panahon ng ama niya na si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay umuulit yung ginagawa ng kanyang anak na isang pasista pala, no? Ang ating mga karapatan, like yung the right to peaceful assembly, sinasalig niya yan, no? So yung mga maisog rallies na very legitimate na mga karapatan natin yan ay kanyang kinukuha, at yung press freedom wala na sa Pilipinas. Yung panggigipit nila sa SMNI at yung pananahimik ng press dahil sa chilling effect na ginawa nila sa pagsupil ng SMNI sa operations na indefinite ang suspension, at yung marami pang violations katulad ng illegal detention namin ng Kongreso dahil sa pagtanong ng simpleng tanong kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa kanyang travel expenses. At saka yung freedom of expression. These are all sacred rights, the highest rights in all the world, in all the democratic world. So, pupunta kami dito kasi magkaisa tayo dito para sa pagpigil ng panunupil ng Marcos administration sa ating mga karapatan. At hindi lang yon yung katiwalian. Kami, in other words, ay nagsusumbong sa aming mga kababayan na lakas ng bayan, no? Kasi yung pananahimik at yung pagsubok ng pagtahimik sa amin ay hindi namin papayagan, no? Kami ay magsasalita kasi yan ang kapangyarihan at yan ang karapatan natin lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Badoy. And of course,
statement po galing kay Attorney Roque. Magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat po at sinamahan niyo po kami. Nako, napakalaki po ng pagsubok natin ngayon sa Pilipinas. Ako po'y umakyat sa entablado ni Marcos Jr. na naniwala na ang intensyon niya para maging presidente ay para baguhin yung imahe ng kanyang pamilya. Pero nabigo po ako, gaya na sarili niyang kapatid na si Super Ate to the President Amy Marcos, dahil bagamat inaasahan natin na babaguhin na imahe ng kanyang ama, lumalabas ngayon na inuulit lang niya ang kasaysayan. Lantaran po ang kronowismo. Ang mga smugglers po ang pinakamalalapit sa kanila. Lantaran po ang korupsyon. Nung kailan lang po nailabas na 90 billion ng PhilHealth Fund ibinalik ko nila sa gobyerno for more noble causes. Alam naman po nila natin kung anong ginagawa nila sa kaban ng bayan. Ginagamit nila yung kaban ng bayan para manunuhol, pampilit ng pirma, para doon sa charter change na ang pagbabago nila para manatili sila sa pwesto sa darating pang mga 20 taon. Kaya nga po, pilit na pilit nila na sinasabi na ang pagbabago sa saligang batas ay manggagaling lamang sa mababang kapulungan sa pamamagitan ng magkakaroon ng joint voting. Dahil sa joint voting po, 24 lang ang mga senador, 380 ng congressmen, siyempre wala pong laban ng mga senador. Kaya intention po nila na tanggalin ang Senado, gawing parlamento, dahil sa parlamento yung speaker ang magiging prime minister. At ang balita po namin, matapos po ang kanyang pinsan at tinatawag nating Tamaluslos na maging prime minister, isusunod naman nila yung kanyang anak na kongresista rin, na kamukha po ni Charis Pempenco. Ngayon, so nauulit po ang kasaysayan, no? Pero mas matindi pong problema ngayon kay Marcos Jr. ay yung hindi natin alam kung siya'y nasa tamang pag-iisip. Meron na pong ebidensya ngayon na ang Presidente Marcos Jr. nung minsan ay pinagsuspetsahan ng PIDEA na magamit ang pinagbabawal ng gamot. Nagkaroon po ng confidential informant na merong larawan na siya'y gumagamit ng pinagbabawal ng pulburon. Pero hanggang ngayon po, bagamat ang karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakasaad sa ating saligang batas, wala pong pag-amin, wala pong pagtanggi, ang binigay lang niya sa bayan, ay isang tawa. Importante po na malaman natin, magkaroon ng transparency sa kanyang estado ng pag-iisip dahil sa ngayon po, ang tingin ko po, ay kinakalagkan niya ang Pilipinas sa gera. Nung minsan po, bukod pa doon sa pagbibigay niya ng mga karagdagang base militar na Pilipino para gamitin ng mga Amerikano, noong Abril po, napabalita na nag-deploy na po ang mga Amerikano ng mid-range cruise missile launchers sa Pilipinas. Akala niyo po, baliwala lang ito. Ang hindi po natin alam sa kasaysayan, kamuntik na pong magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia noong nag-deploy sa panahon ni John F. Kennedy ang Ruso ng mid-range cruise missiles sa Cuba. At gumante ang Amerikanos pag-deploy din ng ganyang mid-range cruise missiles sa Turkey naman. Ay naagapan lang po ang nuclear war dahil pareho silang umatras at tinanggal. Nagkaroon po ng kasunduan sa panig ng Japan at ng panig ng Amerika at ng Russia na hindi sila mag-mid-range missiles. Tumakal po ng mahigit 10 taon yung tratado yan, pero noong 1990s po, umalis ang Amerika sa tratado at sa kaunang pagkakataon, nag-deploy po sila ng mid-range missiles dito sa Pilipinas. Tayo lang po ang bansa sa buong daigdig na pumayag na ganyan. Dahil alam po natin kung ano na nangyari sa kasaysayan. Naging mitya na halos ng nuclear war. Nandito po kayo sa Japan, ang tanging bansa na nasalanta ng nuclear weapons. Importante na malaman po ng mga publiko dito sa Japan na ang aming presidente po, dahil ninanais niya na mapawi ang kanyang nakatagong nakaw na yaman sa Amerika, ibinenta po ang soberenya namin, ipinagamit ang mga base militar namin para gamitin sa giyera laban sa China na wala naman po kinalaman sa interes ng mga Pilipino. Bagamat meron pong nagaganap na hidwaan sa teritoryo, unang-una, ang mga Amerikano hindi man po pinaniniwalaan yung ating titulo sa Spratly Islands. Ang sabi po ni Henry Kissinger, ni Hillary Clinton, talagang
wala akong basihan yung ating pag-claim ng titulo dyan sa Spratlys. Ang sabi nila, indeterminate o hindi pa nare-resolba kung sino talaga ang nagmamayari ng pinag-aaway na isla na yan. Hindi ko po alam kung bakit itong si PBM, si Marcos Jr. ay nag-aambisyon na i-resback tayo ng mga Amerikano dahil dito sa mga pinag-aagawang isla, samantalang 2 beses na nawalan tayo ng isla, hindi naman po sumaklolo ang mga Amerikano. So yan po ngayon ang pinakamatinding paghamon. Yung kanyang estado ng pag-iisip, dahil wala po akong kilala na nasa tamang pag-iisip, nakakalag ka rin ang kanyang bayan sa gera. Lahat po ng sigalot, ayon po sa UN Charter, dapat maresolba sa mga mapapayapang pamamaraan sa pamamagitan ng diplomasya at negosyasyon, mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng dalawang kapitbahay na ni minsan hindi naman po nagkaroon ng hitwaan. So bukod po doon sa problema natin na lantarang korupsyon, smuggling, mataas na presyo ng bilihin, sadsad na po ang halaga ng piso, all-time low na po, at ngayon po, pinakamatindi ang pagkagutom sa panahon ng Marcos administration, nandyan pa po na yun nangyari sa mga Hapon na nasalanta ng nuclear weapons o pwedeng mangyari po ngayon dahil nga po hindi tayo sigurado kung siya'y nasa tamang pag-iisip, politiko po. Walang taong nasa tamang pag-iisip na nais makipaggera kahit kanino. So tayo po ay magkaroon ng tanungan mamaya, paglilinaw, at kaya po tayo narito ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Atty. Roque. At ngayon na po, naman po pahayag po mula kay Atty. Vic Rodriguez. Magandang gabi ho muli sa inyo. Yes, we are here, hakbang ng maisog, nakikisa sa hakbang ng maisog Japan, and we are calling for a government that is transparent, accountable, for peace and for security. For transparency, hindi na ho malinaw sa atin ngayon kung ano ang foreign policy ng Pilipinas. It seems to the majority of the Filipinos back home, at siguro sa inyo rin, kaninong interest na ba ang sinusulong ng kasalukuyang pamahalaan? Dahil malinaw po sa ating saligang batas, Article 2, Section 7, pagdating sa foreign policy, bukod sa we are renouncing war as an instrument of foreign policy, kinakailangan mo pangunahin sa foreign policy yung interest ng Pilipinas, yung interest ng Pilipino. Subalit ang nangyayari ho ngayon, itong pagtutulak sa atin, tila sa bingit na tayo ng isang malaking hidwaan o gera laban sa ating superpower at higanting kalaban na China, na kapitbahay na China. Hindi po yan interes ng Pilipino at alam niyo po lahat yan. Tayo mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, malinaw yan, hindi natin interes makipagdigma kahit kanino. Kagaya ng aking naging pahayag early this afternoon, it is not in our interest to wage war against anyone, most especially against a superpower and a giant neighbor in the person of China. Hindi natin kaya. Hindi pa nga tayo nakakabangon doon sa destruction caused by World War II. And to think that was already 80 years ago. 80 years ago, mahirap pa rin ang Pilipinas. Madami pa rin Pilipino at mas dumaraming Pilipino ang naghihirap. Makikipagdigmaan ka pa sa China. Hindi natin interes. Marahil at nagiging malinaw by the day, interest ito ng ating sa pang-alyado na Amerikano. I have nothing against the Americans. But, pag tinutulak mo na sa bingit ng kamatayan ang milyong-milyong Pilipino dahil ang itinutulak mo ay ang interes ng Estados Unidos, diyan hindi na magkakasundo ang pagkakaibigan ng Amerikano at Pilipino. Hindi na interes ng Pilipino na makapagdigma tayo, interest na ho yan ng Amerikano. Because they want to remain relevant in that part of the world. Wala naman ng American territory na doon sa Indo-Pacific region.
Wala na pong kolonya, wala na pong teritoryo ang Amerika ron. And yet, grabe, todo ang kanilang pakikialam. Bakit? They want to frustrate the rise of China na maging sila na ang influence in that region. Wala tayong debate rito na hindi inosente ang China sa mga nagiging issue diyan sa South China Sea. Hindi po sila inosente. And in fact, yung mga nagiging friction attributable din sa mga alanganing kilos at galaw nila. But do we really have war as an option available to us Filipinos? No. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan. Ang kailangan ng Pilipino, unbridled access, unhampered access, and full control over the perimeter kung saan sila papasok ng bases. 5 lamang noong 2014. Nung yan ay linagdaan ni dating Pangulong Aquino. 2014, ang EDCA ho, 5 bases lang, 5 base militar. Under the leadership of Marcos Jr., na magdadalawang taon pa lang, inangat po ito sa dinagdagan pa ng 4. There are now 9 bases kung nasaan ang mga Amerikano. Nandun yung gamit nilang pandigma. Ano naman ang kinalaman nito doon sa peace? Alam mo ninyo, hindi na tayo inosente pagka mayroong pinasok na digmaan o gusot ang military ng Amerika. Bakit? Hindi lamang tayo nag-iensayo like the Visiting Forces Agreement. Tayo po ay active player na. Enabler na po tayo ng US military. Ginagamit na po tayong forward base ng US military. Dinalagyan na ng bomba, ng armaments, ng tangke, pinaparadahan na ng kanilang mga warships, nilalapagan na ng kanilang mga fighter jets, and so on and so forth. And God forbid, baka meron na ring nuclear dyan, hindi rin natin nalalaman. Kaya we are advocating for peace. Alam niyan, nitong host nation ninyo, yung host nation natin kung nasa saan kami ngayong araw na ito, ang Japan. Ang Japan nakaranas na ng hagupit ng atomic bomb dyan sa Nagasaki at sa Hiroshima. I've been to Hiroshima last year. Binisita ko yung Peace Memorial. Hindi ko natapos na ikutin yung Peace Memorial. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi umiyak at maluha. Dahil nandoon nakalagay lahat ang horrors of the atomic bomb attack doon sa Hiroshima. Kaya yung mga nagtatapang-tapangan, malamang yun hindi pa napasya ng Hiroshima. Bago sana sila magbukas ng bibig, pasyalali na yung Peace Memorial. And proof, another proof, the mayor of Hiroshima even wrote a letter sometime 2022 to US President Joe Biden. Sinasabi niya wala tayong digmaan at huwag nang gumamit ng mga armas nuklear dahil walang mabuting idudulot yan sa sangkatauhan. He is not just speaking of Hiroshima. He is not just speaking of Japan. Ang sinasabi niya, walang mabuting maidudulot yan sa sangkatauhan. Sa human race, papatayin tayo lahat niyan. That is why, sa hakbang ng maisog, we are all advocates and we are all advocating for peace. We say no to war. War is evil. War is obscene. War is immoral. Wala hong nananalo dyan. Paramihan lang ng mamamatay ang mamamayan. Paramihan lang ng mga properties na masisira. At paramihan lang ng present generation ng kabataan at ng mga darating pang henerasyon ng kabataan na maghihirap at magiging mahirap. Gusto ba natin sa Pilipinas yan?
ayaw natin at iyan ang isa sa mga sinusulong ng hakbang ng maisog. And finally, yung security. Again, we feel insecure because of the additional, yung EDCA alone, na basis po yan eh. 1947, we have this military basis agreement. Kaya nga po nandyan yung Subic, nandyan yung Clark. Yung 1947 military basis agreement, nagbabayad ng renta yung Amerikano. Nagbibigay ng foreign assistance ng military aid. Itong kalokohan ng EDCA na pinirmahan noong 2014, nariyan na po ang mga Amerikano sa Pilipinas. Welcome sila bilang turista. Pero para gawin ninyong base militar, ang base militar ng Pilipino, nang hindi man kayo nagbabayad ng kahit anong renta, nasaan ang ating sinasabi nilang partnership? Ano yung binibita natin na the Philippines is our oldest treaty ally and we treat them as equal is not true. That is a big fat lie. Pasimplihin natin para sa mga nakikinig na mga kababayan natin. Yung mga hangan-hanga sa bansang Amerika. Ang Amerikano labas-masok sa Pilipinas. Walang visa. Ang Pilipino, bago ka makatawid ng Amerika, mag-apply ka ng visa. Kung aaprubahan ka. Nasaan ang parity? Nasaan ang brotherhood? And yet, nakikinabang ka, isinusubo mo kami sa bingit ng alanganin dahil nagdagdag pa ng 4 na bases itong kasalukuyang administrasyon. Siyam na ho ang bases ngayon ng Estados Unidos sa Pilipinas na hindi nagbabayad ni singkong duling sa bansa nating Pilipinas. Nasaan ang parity ron? Nasaan yung pagiging pantay natin doon? Ito'y dapat nalalaman at malaman ng ating mga kababayan. Nang sa ganun magising sila sa katotohanan na ang US, bagamat they have been our ally, they have sumugal din sila ng buhay nila ng World War II. Nagdanak din ang dugo ng Amerikano, kasaway ng mga dugo ng Pilipino. Pero after that, walang nangyari sa Pilipinas. Ulitin ko, mag-80 years na ang World War II. Mahirap pa rin tayo. Pagpasok ko nga kagabi, kami ni Tony Harry, seamless yung pasok namin dito sa airport. Napakagaan, napakaganda. Kikita naman natin yung progreso ng Japan. Malayo tayo. Alam ko naman, lalo na kayo, dito na kayo nakabase. Pangarap din natin na someday, sana abutin natin, in our lifetime, we will experience kahit kalahati lang, kahit 1/3 lang ng nararanasan ng ating mga kaibigan dito sa Japan. Maayos ang rail system, payapa, malinis, at talaga namang safe. Yun yung mga dikain ng ating mga kababayan na kami ho ay nagiging mikropono lamang because hindi rin naman namin masikmura na manahimik at kami rin naman ang tinatakbuhan nung higit sa nakararaming Pilipino na walang tinig. At sa tingin ko malaking kasalanan kung tayo ay mananahimik na lamang kung binigyan naman tayo ng kakaunting at tiwala ng mamamayang Pilipino to speak on their behalf. So yan po ang transparency, accountability, peace, and security na isinusulong ng hakbang ng maisog at ganoon din ngayong araw ay nailunsad na natin ang hakbang ng maisog dito sa Japan. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat po, Doc Badoy, Attorney Roque, and Attorney Rodriguez. Higit po ang aming pasasalamat dito po sa hakbang ng Maisog Japan dahil binigyan niyo po kami ng panahon, pagkakataon na makilahok at of course magkaroon ng kaalaman tungkol po sa sitwasyon sa Pilipinas and of course for giving us a chance to be part of this fight na nangyayari po sa ating bansa ngayong araw. So, susunod po ay magkakaroon po tayo ng questions and answer mula po sa ating mga audience na sasagutin po ng ating mga speakers. At bago po iyan, open na po ang ating buffet ba ito? Buffet po dito po sa aking kaliwa. Yung mga guest po natin ay pwede na pong kumuha ng
順番として、mamaya na daw po. Opo, 8 o'clock. Okay, tapusin po muna natin. Again, kagaya po ng sinabi ko kanina, kasama po natin ngayong araw ang SMNI na nagka-cover po nitong ating event. And of course, kasama din po natin ang ating press mula po sa Japan. Kasama po natin si, また本日は日本の報道関係者の方々にもお越しいただき大変光栄に思っています。はい。まず、奥佐和夫、Head of 日蓮総集明観光。ではないですね。はい。次は、平田、ではないですね。はい。池場。すいません。大変申し訳ございません。はい。次は池場秀樹さん。新庄社エディトリアルディパートメントから、誠にありがとうございます。はい。で、おこつおまさお様、フォーラム21エディター&パブリッシャー、ありがとうございます。はい。So if we have any questions from our audience, we are already accepting questions and of course from our press. Magsabi lamang po kung sino po may katanungan, ako po ay lalapit kasama ang aking mahiwagang mikropono. Ay. Si Miss Ling? Meron po tayong nagbigay ng pangalan kanina. Magandang hapon po sa inyo, attorney. I just want to make it simple. Kailan po kaya sila pwedeng paalisin na sa Pilipinas sa pwesto? Yan po yung kanina pa natanong sa amin. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, 2 beses natin ang presidente. Yung ama niya at saka si Erap Estrada. Ang mga leksyon na natutunan natin, dapat talaga alam ng taong bayan kung anong issue. Dahil pag naintindihan nilang naninindigan ng taong bayan. Kaya nga po, lumabas na kami ng bansa at nagpunta na rito sa bansang Hapon kasi alam naman namin na bilang mga OFWs, unang-una, kayo yung nagsasakripisyo para makalutang pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas. Kayo talagang pinaka-importanting stakeholder. Pinakamatindi po ang pagkagutom sa Pilipinas, ibig sabihin, wala po silang nagawa sa ating ekonomiya. At kung buhay pa ang mga Pilipinos, ang mga Pilipino, ayan po dahil sa inyong mga remittances at hindi po sa kanilang mga gawain. Pero again po, sa paglingon natin sa kasaysayan, dapat alam ng tao kung anong issues, dahil pag naintindihan nilang issue, nakipagsapalaran po sila, isinusugan nila pati ang kanilang mga buhay. Pero ulitin ko po, hindi naman po kinakailangan magdanas ng dugo. Dahil ang Korte Suprema po ang nagsabi na nung panahon na naging Presidente ang Cory Aquino, ang Suprema ay nasa taong bayan, kapag naghusga ang taong bayan, sumusunod ang lahat. So yan po ang ating pakiusap. Marami po kayo kamag-anak sa Pilipinas. Siguro po mag-explain muna kayo kung anong mga tunay na issues at pagkatapos po dyan, mag-inganyo kayo na kinakailangan panahon ng husgahan ng soberanyang taong bayan ang Marcos Jr. Administration. Maraming salamat po. Okay. After 2 years, magdadalawang taon na siya, maliwanag sa akin na he is unfit to lead. Wala siyang competence, wala siyang compassion, wala siyang puso sa mahihirap, wala. So, maliwanag yon sa atin ngayon. So, para na tayong dinala sa isang bangungot na gusto ko nang gumising na tayo sa bangungot na ito. Araw-araw, nakaupo dyan si Bongbong Marcos, gumigising kami sa impyerno sa Pilipinas. At hindi ko yan sinasabi na hinuhugot ko lang sa kung saan. The highest hunger rate ngayon sa Pilipinas. No? Marami pa, capital flight. Yung inflation, ang taas. Yung gasolina, ang taas.
Siyempre may market forces na at play and may global forces and all that. Pero tanggalin mo lahat yon. Tignan mo lang yung taong ito. He's an empty vessel in my opinion, of which this man is trying to rob from me. Ninanakaw niya sa akin ang karapatan kong magsabi ng aking saloobin, pero walang makakanakaw niyan kahit sino. Karapatan natin ang magsalita ng malaya. So sasabihin ko ng malaya na si Bongbong Marcos is unfit to lead the country. He has shown us very clearly that he will bring us death and destruction, and it will not matter to him. The only thing that matters to this man is his family's wealth, and bahala na tayo. No, kitang-kita, nagma-party sa Malacanang kahit na nakapalibot sa kanila ay slum area at gumagastos sa fireworks, no, na milyon ang halaga. So kung makinig siya ngayon, may milagro at meron siyang gawin, abay maganda kasi binoto natin siya eh. Ako binoto ko siya. No, against my better judgment, binoto ko. No, so nagsisisi ako ngayon. So yun ang sagot ko dito. Maraming salamat po. Napaka-emosyonal ng ating unang katanungan. Okay. Magandang gabi po. Ano pong pangalan natin? Ako po si Laila Pino. Diretsohan na po ito talaga dahil all of us are very disappointed, di ba, sa mga pangyayari. So, direct to the point ako, ano po ang pwede naming gawin na makatulong, siguro hindi lang dito sa Japan, lahat po ng mga Philippine community all over the world na mapapababa po natin talaga sa mahabang panahon si President Bongbong Marcos para kung pwede pababain na lang yun. Pwede Bisaya na lang yun. Kay mas nindot gud siguro nga maputol na ang iyang gisugdan karon nga dili na nato angay nga paundayunan pa nga daghan na ang madamage ba. So kung pwede pababaon na lang na siya, pero siyempre naagud si Inday Sara nga mo salo sa ato ang mga hinanakit, sa ato ang mga kabalaka. So kung unsay mahimo namo kung ako lang gyud muuli gyud ko diretso dito kay unsay akong matabang, bahalag magwala ko dito, bahalag dakpon ko ninyo magwala ko, basta kay mosuporta gyud ko anang mga butanga. So ano po? So kung ano daw po yung pwede naming gawin dito na kami po na nandito sa Japan para po sa directly speaking po, mapababa na po, matigil na kung ano man po yung nasimulang masamang gawain ng ating kasalukuyang administrasyon. Kung kinakailangan daw po na umuwi po si Ate Laila, uuwi daw po siya at magwala doon. Bahala na daw po na makulong siya, madakip. Kung ano daw po yung kinakailangan namin gawin sa aming maliit na paraan ay gusto po namin makatulong, matigil na po itong ating kasalukuyang problema sa ating administrasyon. Yun po yung sadya namin sa pag-iikot, yung hakbang na maisog. Me personally, na-meet ko na ho yung ating mga kababayan sa Hong Kong, sa New York at ngayon dito sa Japan. Hindi ho lamang to ignite the patriotism or passion and love of country of every Filipino ang layunin na hakbang ng maisog sa pagharap sa mga OFWs. Because just merely igniting the passion, the patriotism of Filipinos without educating the Filipinos of what the real issues are, I think will be a big misgiving. Kaya po kami naririto nakikipag-usap sa inyo, nagkakaroon kami ng leaders forum or open forum or kagaya ng ginawa ko natin kanina upang malaman ninyo diretsyo mula sa amin kung anong tunay na nangyayari at kaganapan sa ating bansa. At kapag kayan po ay nalaman na ninyo, ang may tutulong ninyo is to sustain that information dissemination nang sa ganon higit na maraming Pilipino ang magpapahatid ng kanilang disgusto at panawagan sa pamahalaan na gawing tama yung kanilang panunungkulan. At kung hindi, at ikay nakakasakit na
sa iyong mga kababayan at isisirain mo lang ang kapayapaan, sisirain mo lang ang ating bansa, magkakawatak-watak lang, I think it's time to go. At yan ay mangyayari lamang pag tayo ay nagbigkis-bigkis sa loob at sa labas ng bansa. Kung nasaan man ang mga Pilipino, saan man panig ng mundo, magtulong-tulong tayo. And that is the essence of Hakbang ng Maisog, kung bakit kami. Naririnig namin ang inyong tinig. Kung kaya lang namin using our own meager resources, puntahan namin lahat. But we also have limited resources. But importante ho kayong lahat. Kaya kung kakayanin namin puntahan, pinupuntahan ho namin, sinasadya namin kayo, kagaya ng ating pagtitipon at pagniniigan ngayon. So, yung malaking bagay, kayo ay mga breadwinner ng inyong pamilya. Sabihan nyo rin sila, huwag tayo magpapadala sa payudang ipinamimigay ng gobyerno kapalit ang inyong pirma para diyan sa Peking People's Initiative at huwad na charter change. O naman later on, pipilitin nilang Constituent Assembly. Kahit ano pang pagkalikot o paglapastangan sa ating saligang batas, sabihan po ninyo sila, huwag tayong pumayag. Ikampanya natin na no to charter change in whatever shape, form, or method. Yung huling survey, 88% ang rejection na nakuha nila. Kaya lang desperado na ho sila eh. Sa dami ng anomalyang kinakailangan nilang pagtakpan, kinakailangan masiguro nila na yung gobyernong susunod after the current administration, kanila pa rin. Huwag tayong pumayag, hindi na bababa sa pwesto yung mga yan. Lalong magiging mahirap ang buhay ng mga Pilipino. Lagi ko lang sinasabi, ang lagi nilang pambobola, panlilin lang sa tao, ang gagalawin lamang ay the restrictive economic provisions. That is not true. Because the problem is still the rampant graft and corruption with impunity, not the Constitution. The problem is the prevalence of drugs and drug addiction, not the Constitution. Our Constitution is not perfect. Yes, it is not perfect. Pero hindi natin pagkakatiwala sa mga taong ito ang pagkalkal o pag-amenda o pagrebisa ng ating saligang batas dahil iba ang kanilang layunin. Ang layunin ay lapastanganin ang saligang batas. Ngayon pa nga lang ho eh, we have an operating and effective Constitution. And yet, what happened to our right to free speech, free press, to freely and peacefully assemble and petition the government for redress of our grievances. Pinagbawal na po nila yan. Dito sa Japan, nagagawa natin ang ganitong pagpupulong. Sa New York, nagawa namin magparada at magparating ng ating hinaing sa ating mga kababayan. Ganon din sa Hong Kong. Sa Pilipinas, nakasikil ang ating kalayaan. Tulungan nyo kami dyan, mapalabas natin sa inyong mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, sa loob at labas ng Pilipinas. Malaking bagay po yan. At malamang, yung tanong kanina, mas mapapabilis po yung mga ninanais nating kainat na nito. Napakalaki po na magagawa nyo, lalong-lalo na dito sa Japan. Kayo po ngayon ang mga bagong Rizal, mga bagong Luna. Ito po kasi si Marcos Jr., ang pinalalabas niyang imahe, ibaraws siya sa kanyang ama. Pero alam natin, yun din ang inaasahan natin. Kaya nga ngayon, sinasabi natin, nabudol tayo no? Akala natin, babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya, pero kung anong nangyari na nakalipas, nagpapatuloy pa rin, mas malala pa nga. Dahil at least yung ama niya nagdeklara ng martial law na sa ngayon, pwedeng mapawalang bisa ng hukuman at ang Kongreso. Ngayon, ipinakulong si Lorraine at si Eric na walang martial law. Ipinasaradong SMNI. Ipinagbabawal ang mga rally ng maisog. Bagamat, meron ng desisyon ng Korte Suprema na ang mga lokal na pamahalaan walang kapangyarihan na magbigay ng rally permit. Ang kailangan lang nila, ayusin ang lugar at oras ng rally dahil ang rally permit nanggagaling sa saligang batas. Kinikiliti po niya ang kanyang ego at sinasabi niya ngayon, siya ang poster boy ng demokrasya sa Pilipinas.
Ang ibig sabihin po nyon, sa buong ASEAN, siya lang po ang tanging sunod-sunuran sa mga Amerikano. At siya po ngayon nagpapalakas sa bansang Hapon. Dahil ang buong akala niya, ang bansang Hapon, gaya ng mga Pilipino, magpapakamatay para sa interes ng mga Amerikano. Pero ang Hapon po, nagdanas na po sila ng dugo nung sila'y binomba sa Hiroshima at Nagasaki. Kaya nga po, ayaw na nilang makipaggera. At ngayon po, talagang binubuo ni Marcos Jr. ang isang alyansa sa panig ng Pilipinas, sa Japan, ng Australia. Di umano, laban doon sa kalaban nating mga Chino, bagamat minsan hindi tayo nagkaroon ng hidwaan at gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Basagin po natin yung kasinungalingan na yan. Importante po kay Marcos Jr. ang suporta ng Japan dahil din sa mga pamumuhunan ng mga Hapon at yung kalakalan natin sa bansang Japan. Pero pinaka-importante po, talagang sinasabi po niya na talagang importante ang Pilipinas na maging kaalyansa ng Japan laban po sa China. Yan po ay isang paglilihis sa tunay na mga issue na hinaharap pa rin ng taong bayan dahil ang tunay pong problema natin, mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, at mababang mga sweldo. Kausapin niyo pong mga Hapon at sabihin niyong, huwag kayong magpaulol, huwag kayong magpaloko dyan sa Marcos Jr. na yan dahil yung kanyang gustong maging gera sa Japan, yan po yung paglilihis lamang ng tunay na problema at issues sa Pilipinas. Ang gusto ko sagutin yung tanong, no, si Laila. So, ang gusto kasi ni Marcos, tatahimikin kaming lahat. No? Nagsalita kami dito ng maliwanag, hopefully, no? At yung katotohanan. So, sigurado ako, pag uwi namin, may kabayaran ito. May kabayaran ito. Talagang paparusahan nila kami. Pero walang natatakot dito. Walang tatahimik dito. No? Pero sa totoo lang, taon na namin nilalaban ito. Medyo minsan nakakapagod, no? So, kung kami ay napagod, kayo ang magtutuloy nito. Kung magurgur kami ni Marcos, tuloy niyo lang yung laban na ito, no? So, nung nangyari yung sa amin ni Eric na kami ay illegally detained at siya, si Spokes ang aming abogado, sa totoo lang, nung pagpasok ko sa detention center, ang naramdaman ko, peaceful, very peaceful, kasi ang alam ko, taon ako na I had already given my best. Best talaga yon. Yan ay pinaka-best ko na hindi ako tumahimik at lumaban at alam niyo yon. Ngayon, ang pakiramdam ko, kung tumahimik ang Pilipino at hindi lumaban, kahit na nakita nila yung kabastusan at saka yung pagka-arugante ng Kongreso ni Martin Romualdez, kasama dyan si Paduano, si Stella Kimbo, si Benny Abante, si Fernando, isayin ko yan mamaya, sino? Saldico, lahat yan, no? Kung tumahimik sila, kung tumahimik ang Pilipino, kahit na nakita niyo yung kabastusan at yung pagkabigat ng kamay nila sa amin, wala na akong magagawa, di ba? We deserve the government that we're going to get. No? So in other words, depende sa atin. Tatahimik tayo? No. So, tatanggapin natin ang bangungot na ito? No. Okay, so it will depend on us. So yun ang sagot ko. Thank you. Maraming salamat po. Ay, asahan niyo pong nakikiisa kami sa layunin natin para mamuhay ng malaya ang Pilipinas. What about from our journalist friends? Do you have questions, please? Meron po tayong... Negaitasimasu. 今日本当にお招きいただきましてありがとうございました。それから発言の機会を与えていただいてありがとうございます。どこの国も、私が住んでいる日本もそうですけれども、どこの国もやっぱり日本のリーダーがしっかりしてないと国民がすごく苦労するんだなということがよくわかりました。Salamat po sa pag-invite sa amin dito ngayon na opportunity. As he said po, of course, kung ang leader po ng isang bansa ay hindi po maayos, syempre yung pong
mga tao ng bansa na yan maghihirap po. それちょっと一点お尋ねなんですが、日本もですね、中国の船に、東シナ海で、領海侵犯とかですね、日々領海が危機に脅かされているわけですね。でフィリピンも同じように、南シナ海で、中国の船と、放水をされたり、いろいろ受けてるそうですけれども、で外交っていうキーワードが一つありますが、それ以外にやはりその中国という国が武力を持ってですね、他国の主権をないがしろにしようとしている現状がある今、私たちはですね、どういうふうにその中国の力にですね、具体的に対抗していけばいいのか、その対抗するにはやはり日本とそれからフィリピン、その周辺各国の協力が必要だと思うんですが、そういうその連携の必要性、どの辺までお考えなのか。ちょっと少しずつ。日本もですね、同じように、Ang Japan din po, 中国の船によって領海が侵犯されています。 ang mga Chinese ship din po ay nakikita din po ng mga Japanese po. でフィリピンも同じように中国の船によって漁船が迫害されているというふうに聞いております。 Kagaya din po ng Philippine, mga barko po ng Chinese po, parang inaano po yung mga barko ng mga Pilipino, yung mga fisherman po ng mga Pilipino, parang may ginagawa po sila, ganyan. でその意味では日本もフィリピンも同じ危機感を共有できる国だと思うんですね。 Regarding po yan, the same po sa Japan and Philippines po, they can relate, makarelate po siya niyan. でそれに対抗するには先ほどもちょっとおっしゃっておられましたが、外交というキーワードがありますが、 Meron pong parang foreign policy po na lumabas na word. で日本でも同じように外交努力をするべきだという声が決して少なくありません。 Ah, 外交努力をするべきだという意見が日本でも少なくないです。 yung foreign policy na cooperation din po ay yung foreign policy na cooperation between Japan and Philippines din po ay marami. でその上でですね、私は外交というのは非常に大事だと思っております。 Ang foreign policy po para sa kanya din po is very important din po. ただ国の安全保障を考えるときに、やはりその外交だけではなかなかこうしえないっていうのも、これはもうプーチンの、ウクライナ侵攻で、分かっていることだと思うんですね。 Sa ano din po yung only sa foreign policy na safety, hindi niya rin po na yan, para lang sa ganyan, parang kaya na maano ng safety ng Pilipinas. Hindi sapat po yung para sa kanya. Opo, hindi po sapat sa kanya na it's enough to protect the Philippines po through foreign policy po. それちょっと言ったお尋ねなんですが、 may question po siyang gustong itanong. 日本とフィリピンはやはりこれから同じような期間を共有して、 Between Japan and Philippines po, through cooperation, で中国に対抗しなきゃいけないと思うんですね、安全保障の面では。 for safety precaution po against Chinese, 同じように経済面では中国ともお付き合いはしなきゃなりません。 for political reasons po against Chinese po, and economic po. そうですね。で、日本とフィリピンがこれからどういうふうな協力関係を作っていくべきなのか、それを So from now on po, between Japan and Philippines po, ano pong cooperation na gagawin nila そうですね。 for safety precaution po? Ano po yung gagawin na cooperation po between Japan and Philippines po? Well, unang-una po, no?
Ang pagkakaiba po sa foreign policy ni dating Presidente Duterte at ni Marcos, meron pong nagkaroon ng foreign policy ang Presidente Duterte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo ng China at mukhang walang ganyan polisiya ang administrasyon ni Marcos Jr. Ang polisiya po ni dating Presidente Duterte ang hidwaan sa pinag-aagawang mga isla habang hindi po yan nare-resolve pa. Dahil yung arbitration naman sa panig ng Pilipinas at China ay nagbigaw linaw lamang sa mga issues na may kinalaman sa karagatan, ay hindi kabuuan ng relasyon ng Pilipinas at ng China. So dapat isulong ang mga bagay-bagay na maisusulong sa ngayon, gaya ng kalakalan at pangangalakal at turismo, at isang tabi at patuloy na pag-usapan ang hidwa sa pinag-aagawan na isla. Now, nung bago po ang Presidente Marcos, panalo na siya, pero bago siya manumpa, sinabi rin niya na ang China ang pinaka-importanteng kaalyado ng Pilipinas dahil nais po nating makinabang doon sa bagong yaman ng China. Pero nabago nga po ang kanyang lengguwahe matapos siya makapunta sa New York, at ang tingin ko po kasi dahil nagkaroon nga ng negosasyon sa panig ng Marcos Jr. at ng State Department tungkol sa kanyang mga tagong yaman, tagong nakaw na yaman sa Amerika. So ngayon, ang pulisiya po niya ay dinidiktahan ng kanyang personal na interes na mabawi yung kanyang nakaw na yaman sa Amerika. At kaya nga po, walang hugis kung ano yung pulisiya niya ngayon sa China. Ang bastang inaasahan niya, tutulong ang Amerika kapag inatake ang Pilipinas. At ngayon naman, ang nais pa niya mangyari, magkaroon ng United Front sa panig ng Amerika, Japan, Australia, at iba pang mga bansa laban sa China. Pero hindi po ako naniniwala na mga Hapon ay nais makipaggera sa China. Sa totoo lang po, ang mga Hapon ay talagang natuto na sa kasaysayan at ayaw na nang gumamit ng dahas para dutasin ang mga sigalot sa ating mga kapit na mga karatig bansa. Kaya naniniwala po ako na ang Pilipinas dapat gumaya rin sa mga Hapon na pinag-uusapan ang mga sigalot sa pamamagitan po ng diplomasya at kung kinakailangan, talk and talk and talk until we die. Pero sa tingin ko po, delikadong ginagawa ngayon ng Marcos Jr. dahil sa kanyang paningin po, talagang gusto niyang magkagulo na. Nang gayon, magkaroon ng dahilan ng Amerikano na gumamit din ng dahas dahil nga po doon sa tinatawag ng Mutual Defense Treaty, bagamat ang mga Amerikano ay nagsalita na sa tingin nila ang Mutual Defense Treaty ay hindi po umiiral pagdating sa mga pinag-aagawang isla na sa tingin ng mga Amerikano ay walang legal na basihan po ang Pilipinas. Yun lang po. A brief addition. As a way of moving forward, I think the more prudent approach is for the government of the Philippines and China, as what Attorney Roque pointed out, to keep on discussing diplomatic means to diffuse and de-escalate the tension. Sure, there's no debate. We will not debate on it now, tomorrow, or any other day. The President of the Philippines is the chief architect of our foreign policy. Agree. Kanya lang yan. That's his. But when you're dragging the entire population, when you're dragging the entire nation to the brink of war, we, the ordinary Filipinos, have the right to speak up against that wrong, terribly wrong policy. So, it is not a cowardice to resort to a more diplomatic means of diffusing and de-escalating the tension. With all humility, it's not cowardice. But just like Japan, the Constitution of Japan, a pacifist constitution, it's not being defeatist, but having a pacifist character. Again, war is not an option. We should engage them continuously
and rediscover the art of diplomacy. May I add? So, the President of the Philippines, the sitting President right now, is bringing the Philippines to war, but it's not just the Philippines, but the entire region. No, so he is bringing war to this part of the world. So this is why history has taught us that the voice of ordinary citizens like us matter. This is what happened in the Vietnam War. Now, when the U.S. citizens themselves opposed the war of the U.S. in Vietnam, and this is how Vietnam won the war. So, I really love the question that you gave us, because then we realized, we recognize that there are these borders between us is an illusion. Really, we are one world, and we are one region, and that we really should join forces so that we may give peace that chance. So we hope to work with you. Thank you very much. 今日はありがとうございました。大変勉強になりました。They say that thank you very much, and they learn a lot of things which is not being read on internet or anything, and this is a very good chance for them to know the truth. 僕がね、若い時に、When I was young, テレビの映像で、秋野さんがね、殺された。I saw the time when the former President Aquino was shot in the airplane. 秋野ファーザー、Yeah, エアポートでこう、Yeah. ね、 Yeah. 非常によく覚えてます。でね、マルコスファーザー、マルコスの父の政権からね、軍事政権から、それが倒れて民主化されていくということをね、非常に期待を持って見た覚えがあります。He really what do you call this? In her mind, in his mind, the situation that happened about the beating the Aquino, yeah, assassination. Mami, ikaw na ba? Yeah, and yeah. それでね、ファーザーマルコスとジュニアマルコス、ね、Junior and the son. ディフェンス違うのかなと。ね。Oh, he thought that it was different. The father and the son will be 今の different. マルコスジュニアプレゼントね、プレゼントジュニアはデモクラシーをね、ついてやろうかどうかと、ね、僕らよく知らないわけです。日本の中で言うとね。でもですから知らない。He thought that our president will become the president. It will be a better country because he believed that the son and the father is different. 父と子は違うと Yeah. いうふうに多くの日本人は思ってる。僕もよくわからない。 Even in Japan, that's what the Japanese people thought about. When the Bongbong Marcos go for the president candidacy. でも今日のお話を聞いてね、どうも違うようだと。 But listening to the words in the 今日 today, の父とジュニア・マルコスはね、やっぱり同じようなね、同じような性的な、yeah, he said that it's like father, like son. ね、そういうことを聞いてとてもですね、フィリピンのデモクラシーが心配になりました。 And he is very worried about the democracy of our country. ぜひ皆さんね、頑張って。Facebook でも何でもソーシャルメディアでも何回もキルピスだから本当に日本人も今日は日本人の皆様今日で私たちのチャンスです。日本人の皆様に伝えてほしいです。よろしくお願いします。We would like to tell the Japanese people that we ourselves like parang okay na very European and very European. So, hindi po yung mga nandito po sa Japan, kasama po ang mga Pilipino sa Pilipinas, hindi po, ay nakikita po namin na hindi po pinapakita sa media sa national television
lahat po ng totoong mangyayari sa Pilipinas. Kaya po nagpapasalamat po kami ngayong araw sa pagkakataon po ito na sa wakas ay naipagbigay alam po namin sa media dito po sa Japan na ganito po ang totoong pangyayari sa Pilipinas. Sa totoo po ay gusto po talaga natin na magkaroon ng kaibahan, pagbabago sa Pilipinas at yun po ang inaasahan namin kasi lahat po kami dito na budol kamasarmasta lahat po kami na local, na bumoto pag nagkaisa para po pailagay sa posisyon ito pong si Marcos Jr. Subalit ngayon po ganito po ang ipangyayari subalit hindi po ito na ipapakita sa national media. Ito po ang sinabi ng insider po. Kaya akong pilit nilang sinutin at pinagsara ang testimony. Sa ating ito na lang po ang hindi mo nila nabibili at natatakos na media outfit. Pero alam mo, habang nangyayar pa rin ang SMNI sa internet, nagbibigay pag-asa rin po yan sa ilang mga matatapang na periodista na hindi dapat sila matakot at kinakailangan ipagpatuloy ang pagtataguyod ng katotohanan. Maraming salamat po. Meron pa po ba tayong last question bago po tayo kumain? I'm here. Wala. Pasensya na po, Ate Flor. Pwede po tayo mamaya? Good evening everyone. Good evening po. I am Miko Poge, OFW at saka vlogger dito sa Japan. So, kanina after the event, nag-interview ako ng mga Filipinos outside. So, ang iba, hesitant magsalita. Ayoko kasi baka magulguro kong Miko sa airport. So, same feeling po. Alam mo yung, I really wanted to speak up. But alam mo yung takot namin pag uwi sa Pilipinas or our families in the Philippines, ano yung assurance namin or ano ba yung mga law or pwede kami, eto, huwag yung kung ano kasi may batas akong ganito, ganyan. Ano yung ano kasi, please enlighten us po kung ano yung pwede namin panghawakan na we can speak up, ano yung mga pwede lang namin gawin na hanggang dito lang, huwag ka na mag-abab kasi baka pagdating ng Pilipinas, ganun ka na. Rain. Akala ng Kongreso sila na pinakamakapangyarihan at pwede na nilang gawin lahat. Pero ang nangyari po, kinabukasan, matapos maghain sila Lorraine ng petisyon sa Korte Suprema na tinatawag habeas corpus, agarang pinalaya sila at ang isang kondisyon pa nga na gusto nilang gawin, atras daw yung demanda. Kasi miski sila yung nakalaya na, pwede po rin mag-desisyon ng Korte Suprema kung legal ba o hindi yung ginawa sa kanila. So, sa totoo lang po, dahil dun sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., nagkaroon na po ng mga pagbabago sa ating saligang batas. At isa na nga po dyan sa pagbabago na yan, bagamat kapangyarihan pa rin ng Presidente magdeklara ng martial law, o pwedeng mapawalang bisa na yan, o walang legal at faktual na basihan, hindi lang ng hukuman, kundi ng Kongreso na rin. At bukas na po mata ng mga tao ngayon. Maski nakuha na po nila ang mainstream media, napapatuloy po silang sumuporta sa SMNI at iba pang mga alternatibong mga media sa social media. At yan po, social media is a #1 game changer. Dahil hindi na po nila maitatago ang panunupil. Nabubulgar na po ng kahit sino ngayon. Lahat po tayo, hindi lang mamamayan. Lahat tayo, periodista na rin. Dahil nandyan po ang teknolohiya na binigay ng Panginoon para isiwalag ang katotohanan. Maraming salamat. Yung tanong kasi, nalulungkot ako kasi yung tinatawag na chilling effect, no? Yung takot, yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila na matakot tayo. No? So, ang takot nakakahawa yan. No? So, ang gusto kong sabihin sa inyo, yung katotohanan dito. Yung favorite na quote ko si Carl Jung, "The spirit of evil is fear, and only boldness can deliver us from it." In other words, the only thing that can save us is courage. So, just as fear is infectious, no, nakakahawa ang takot, so is courage. So we have to hold each other up at magkapit-bisig tayo dito. Walang natatakot. Takot! Hindi kami takot. Ngayon po, isa pang hindi natatakot, si ate. Hello, good evening everyone.
Ako po si Dina, isang ordinaryong mamamayan na naninirahan dito sa Japan. Sir, quick question lang po tungkol sa EDCA sites. Kasi po, alam ko na hindi lang po ako ang may katanungan tungkol yung sa EDCA sites regarding sa kung gaano ba siya katagal na mag-stay sa Philippines. At the same time, in case na maalis po ang ating Pangulo ngayon, no, o may pumalit man sa kanya after ng term niya, pwede po bang i-cancel po, paalisin ang EDCA site sa Pilipinas? Yung difference ng EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement of 2014, and the difference between EDCA and the 1947 Military Bases Agreement. Yung 1947 Military Bases Agreement, dumadaan sa Kongreso. Kailangan i-ratify yan. Pangalawa, meron lang yung limitasyon kung hanggang kailan yung basing lease agreement na yan. Meron lang hangganan yan, naging 100, na-reduce into 50 years. Na-renegotiate ng Pilipinas, naging 50 years. Kaya nga noong 1991, they were kicked out of the Philippines, di ba? Tapos yung 1947 Military Bases Agreement, nagbabayad ng renta yan. Nagbabayad ng renta sa Philippine government, nagbibigay ng military aid and assistance. Yung anomalya ng EDCA, ginawa na lamang yan a simple executive order ni Noynoy Aquino para hindi na dumaan sa Senado para i-ratify ng Senado. Number one, anomaly. Second, walang limit. Hanggat gusto nila doon at hanggat hinahayaan sila ng gobyerno ng Pilipinas, they can stay there for as long as they want. Worse, rent-free. Ganyang kaanomalya, yung EDCA na yan. From the original 5, ginawang siyam. And anong naging epekto? Hindi ka na binabayaran. Imagine nyo yung bahay nyo. May pinatira kayo. Libre. Tumira ka rito hanggat gusto mo, gamitin mo ang aircon, bawal ako sumilip sa kwarto mo, ikaw may full control niyan, hanggat gusto mo nariyan ka. Yan ba isang sound policy back into your respective homes? Tama po bang policy yan? Ganun din itong EDCA sa Pilipinas. Matatanggal ba yan? Depende sa magiging susunod na Pangulo. Basta bibigyan lang ng notice either party within 1 year prior to its expiry. Pwedeng i-terminate yan. But for as long as ang magiging leader ng bansa natin are in the mode of the late Benigno Aquino, Noynoy, and the current president, mananatili ang EDCA sa Pilipinas. But ang pinakamalala pa riyan, wala naman silang interest dun sa region na yun eh. Gusto lang nilang sikilin din ang patuloy na pagbulusok ng China bilang economic power. Gusto lang nilang pigilan, away hanap buhay lang naman sa Amerikano yan eh. Di sila makipag-away. Bakit tayo ang gagawing bala ng kanyo nila? Bakit tayo ang gagawing pawn? Gusto mo pala ng away, makipag-away ka. So, ang problema, yung liderato ngayon ng Pilipinas ay pauto-uto naman. At willingly, karay-karay tayo, pumasok tayo sa alanganing butas na yan. Question po namin yung EDCA sa Korte Suprema. Gaya ng pag-question namin sa Visiting Forces Agreement. Ang naging kliyente ko po ay aking kamag-anak si Joey Salonga at yung kakamatay lang na senador na Rene Saguisa. Nung sinabi namin na ang saligang batas ay hindi na po pinapayagan ng mga base militar at mga kasundaluhang mga dayuhan sa Pilipinas na walang tratado na kinikilala ng kabilang panig ng tratado, ibig sabihin dadaan sa Senado, ang sabi namin, yung EDCA na yan, at kinumpira pa namin ang lengguwahe ng EDCA doon sa Military Bases Agreement, kaparehong-pareho, ay isang basing agreement na hindi sa ayon sa isang tratado na therefore labag sa ating saligang batas. Bukod pa dyan, ang sabi namin,
Siyempre, dahil wala naman pong period kung gano'ng katagal nila gagamitin ang ating mga military bases, mas malala pa nga kasi permanent basing yan. Walang fixed term. In fact, kung hindi natin po ititigil ang EDCA ngayon, it is deemed automatically renewed year to year unless magbigay tayo ng notice of 1 year advance notice for its termination. Pero sabi ng Korte Suprema, meron tratado dyan. Ang tratado ay yung Mutual Defense Treaty na Circular 1952 pa. Sabi ko, paano nangyari yun na nakabase siya sa tratado? Samantalang ang 1987 Constitution, nagkaroon lang ng visa ng 1987. So kapag sinabi na dapat may tratado, dapat yan, tratado na ipinasok matapos ang magiging epektibo ng 1987 Constitution. At paano magiging basihan ang 1950s na tratado? Pangalawa, ang sabi ng Korte Suprema, haka-haka mo lang yan na permanente ang mga EDCA na yan. Kasi kakapirman pa lang ni Noynoy Aquino noon. Pero ngayon, 10 taon na. Yung 5 base militar na ginagamit nila mula ng 10 taon, ginagamit pa rin nila ngayon. So ngayon po, babalik kami sa Korte Suprema dahil sasabihin namin na pruwebahan na namin sa loob ng 10 taon na naging bahagi tayo ng EDCA, hindi po umalis ang base militar ng mga Amerikano, and therefore, it is permanent basing na pinagbabawal po ng saligang batas. Meron naman po tayong legal na remedyo. Well, siguro po, pag ako'y nakahinga-hinga dito sa mga ma-issue na ito, isasalang din po natin yung petition na yan sa Korte Suprema. Meron po tayong last question po na po kay Ms. Flor. Magandang gabi po. Nung sa election po, may mga boses po ang mga OFW. Sabi po ni Atty. Dick, yung sa charter change, matagal na po kasi issue. Sabi niyo po, sabihan ng mga kamag-anak na magpupayan. Ang mga Pilipino po ba sa ibang bansa ay walang partisipasyon? Ano po yung sa charter change? Kasi ang mga nasa Pilipinas lang po ba ang may right na pirma? Well, ang nangyayari ko kasi, ang merong say dyan sa pagkalikot ng ating saligang batas ay ang Kongreso. Kaya nga pinipilit nila either yung tinatawag nilang People's Initiative na hindi naman talaga mga politiko initiative ho yun na na-discovery natin lahat at natigil naman, ngayon nag-shift sila doon sa Constituent Assembly. May say pa rin ho kayo doon pag ratifika. Kunyari na ilusot nila yung ratification, pero kaya ho tayo maghigpit na nangangampanya dahil kayo yung mga influensya sa inyong mga pamilya, sa inyong lipunan, sa inyong lugar. Kampanya ninyo na huwag tayong pumayag. Dahil pag ito'y nakalusot, either People's Initiative or Constituent Assembly, yayariin nila tayo pagdating ng referendum. Areglado na yan, sigurado yan. Makina at Comelec lang katapat yan. Hawak nila pareho yan eh. Hindi lalabas ang tunay nating tinig. Kaya ngayon pa lang, patuloy tayong mag-ingay, pigilan natin. Dahil pag yan ay nakalusot, whether it be through People's Initiative or Constituent Assembly, yari na yan, lutong Macau yan, lulusot nila yan. Dagdag lang po, tama po yung obserbasyon ninyo. Hindi po makatarungan na sa People's Initiative, walang boses ang OFW. Yan po'y batas lamang. Ang requirement, 2% per district, 20% of total registered voters. Aba, hindi kayo isinama. Dapat, kung meron 2% per district, dapat siguro 2% man lang ng mga OFWs lumagda din. Dahil kayo po, hindi kayo mabibili ng ayuda, hindi kayo malilinlang. Tapos pangalawa po, ako po medyo nalimutan ko na po yung mga nangyari sa akin sa eleksyon dahil talaga namang alam ko naman na pera-pera talaga ang panalo sa eleksyon, no? Pero nag-number 3 po ako sa OFW votes. Dahil ako nga po ang tanging, ako lang po yung anak OFW.
Ako lang yung nag-OFW 2 beses sa Singapore at sa Amerika. Pero bakit po hindi pa rin tayo nagwagi? Ang kaunti po ng bumotong OFW. Number 3 ka nga, pero 250,000 lang ang bumoto. So yung number 3 mo na 250,000, hindi sapat para manalo. Kaya naging 11,400,000 lang ang boto ko. Pero kung yung 14 million na yun, kalahati man lang bumoto at number 3 ako, panalo ko na yun. Bakit tinamo naman yung aking minuto? Ang dami naman po namin nagtututo dito. Well, ngayon po, may pagkakataon. Kasi for the first time, i-allow po nila yung mail voting sa OFWs. Dahil, nakakatakot, pero ang totoo po kasi, lalo sa Middle East, hindi naman sila makaalis sa kanilang mga amo sa araw ng botohan So ngayon, dapat payagan ng electronic voting para sa OFWs o di naman kaya mail voting. At ginagawa naman po yan sa Estados Unidos din, yung mga hindi nakatira sa Amerika. So siguro po ngayon, magkakaroon ng mas maraming boses ang mga OFW. Pwede ba ho, inganyo yung lahat na magrehistro at bumoto dahil kayo po, mulat ang inyong mga mata kung paano dapat tinatatakbo ang gobyerno. Mantakin ninyo sa Pilipinas ang mga mahihirap na mamatay pa rin dahil lamang sa kahirapan. Dapat parang Japan, nasagot ng gobyerno ang kalusugan man lang at ang edukasyon. Yun lang po. Maraming salamat po. Kasi parang bago sa akin marinig yung pananaw na walang boses ang OFW kasi nagsilbi ako sa bayan under President Duterte na mahal niya OFWs. Alam niyo yan, di ba? At siya yung nagturo sa akin na napakahalaga ng boses ng OFWs. So, parang naninibago ako doon sa paniniwala na yun. Hindi ako naniniwala. Hindi ko tinatanggap yun kasi napakarami namin nagawa na kabutihan para sa bansa. Kunyari, for instance, laban sa CPP, NPA, NDF, dahil sa pakikipag-alyansa namin sa mga kababayan natin na nasa Europa, na nandun ang CPP, NPA, NDF, yung mga NDF, di ba? So, sa totoo lang, nararamdaman ko yung lakas ninyo. At ito nangyayari ngayon sa Japan, natatakot yung mga yan, na nakikita nila na nag-iisa tayo, nagkakaisa tayo. Maraming salamat po. May follow-up question po. Kasi po, usually sa mga rules, sa mga laws natin, sa political laws, wala po kaming lecture dyan. Wala po kaming masyadong kaalaman. Sa ngayon, syempre nadidinig namin sa social media na nakakapag-aral din kami, nalalaman namin yung iba-ibang mga batas. Request lang po, more lecture. Sige po. Yung aking spokes award, dadagdagan ko po siguro, imbis na 3 beses sa linggo, 1 beses tungkol sa batas lang. Okay? Awareness po sa rights namin para hindi po kami basta-basta lang sinasabihan na, oy, bawal yan, wag magsalita, ganun. Opo, kasi lahat kami natatakot at yung mga kasama namin sa Pilipinas, hindi lang tinatakot, ginugutom para pag binigyan ng konting pagkain, pipirma na dun sa, sa People's Initiative or kung ano man yung tinatawag nila ngayon na ganun din ang ibig sabihin. Maraming salamat po. So dun po nagtatapos ang ating pong tanong mula po sa ating audience at sa ating press. Any last message po bago po tayo magtapos mula po sa ating tatlong pinagpipitagang bisita? Okay, so In closing, I'll just read to you what I wrote this morning coming here. I'd like to say this to all of you. A man dies when he refuses to stand up for that which is right. A man dies when he refuses to stand up for justice. A man dies when he refuses to take a stand for that which is true. Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also, kayo po ito, what it takes to sit down and listen. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. Salamat sa pakikiisa, sa patuloy ninyong pagmamahal sa bansa.
salamat sa inyong pagiging maisog. Ang nararamdaman ko lang ngayon ay talagang yung infinite love and gratitude na nandito kayo. Nas kayo ang nagtuturo sa akin paulit-ulit that country is of the heart. Kahit na nasa Pilipinas ka, pwede mong hindi mahal talaga ang totoong ng tunay ang ating bansa. At yun, unfortunately, ang nakikita natin ngayon, napakaraming mga supposed leaders natin ay mga walang totoong pagmamahal sa bayan. Ngunit kayo, nararamdaman namin time and again yung totoong pagmamahal niyo sa ating mahal na Pilipinas. So maraming salamat. Magkaisa tayo dito. Thank you. Nabanggit ko na yung sa huling eleksyon, ako lang po yung anak OFW at OFW na tumakbo. Nagturo po ako 2 beses sa Singapore, meron po akong OFW card at saka sa Estados Unidos. Ang nanay ko po, yun, at nagpunta po siya ng ibang bansa, second year high school pa lang ako. So alam ko po kung ano sa buhay. Second year high school po, hindi ko maintindihan bakit bigla kami nawala. Pangatlo po ako sa 6, mas po yung mga kapatid ko nung umalis yung nanay ko. So alam ko po kung ang pinagdadaanan ninyo, talagang luha at pawis po ang inyong kapital para lamang mabigyan ng mas mabuting kabuhayan ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sayang naman po pinaghirapan natin kung yung mas mabuting kinabukasan na ninanais nyo sa inyong pamilya ay hahadlangan ng gobyerno walang puso at walang damdamin para sa Pilipino. Kaya nga po hindi tayo po pwedeng magsabi na malayo tayo sa Pilipinas at hindi tayo dapat makialam. Kayo pong nagsakripisyo, siguraduhin nyo po na hindi nasasayang ang inyong sakripisyo dahil lamang sa gobyerno. Maisog po tayo lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ay, group picture daw po. Nasa likod tayo kayo para second row upo kayo. Ang third row tsaka yung nasa last row, yun yung upo. Subscribe to